Luke 4 verse 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, the acceptable year of the Lord. And our God is Jesus, the Anointed One. Okay, so sabay-sabay naman po nating i-declare ang JA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a believer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. And a partnership with Christ. I am not extreme. Ayan. So, lahat po yan, tayo yan. Okay? So, good morning po uli. Tanong ko lang po sa inyo, ilan dito ang pagod na sa kakaisip? Amen daw. Meron po ba? Lahat ba ay napapagod sa kaiisip ng kung ano-ano? Yung tipong, yun pong tipo bang nakahiga ka na, pero yung isip mo, parang naka-overnight shift pa rin. Yan. Overnight shift. No po? Today, many people are struggling with stress, worry, fear, and overthinking. Amen po ba? Yan. So, lalo na po pag dumating na si Judith, ayan na, lalo nang nadadagdagan ng worries at stress, lalo na sa mga nanay. Amen po ba? Ayan. And even believers can feel overwhelmed. No? Kahit po tayong mga believers, tama po ba? Amen po ba? Hindi naman tayo exempted sa pag-worry. Ano po, lalo na pag dumating na nga yung bills, family concerns, work, studies, and even future worries. Ayan, malayo pa, inaalala na natin, paano kaya yung after 5 years, ano kayang mangyayari, kaya tayo na-overwhelmed. Ano po? So, sabi po, ang totoo, hindi naman po talaga tayo nawawala ng problema. Wala naman pong tao na nabubuhay na walang problema. Meron po ba dito na walang problema sa ngayon? Wala. Lahat po tayo ay may problema, pero sabi po, pwede tayong magkaroon ng peace kahit may problema. Amen po? Kahit may problema, kahit na maraming pagsubok, pwede tayong magkaroon ng peace. Sige po, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin bago po tayo magsimula sa ating tatalakayin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na Ikaw lamang ang lakas ko, Ikaw lamang, Panginoon, ang pinaghuhugutan, Panginoon, ng karunungan. Lord, wala po akong magagawa kung wala ang iyong biyaya, kung wala ang iyong presensya, Panginoon. Lord, masabi ko lamang ang mga salita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Turuan mo ang bawat isa sa amin, maging ako, Panginoon, upang ang mga salita na aming maririnig, Panginoon, at aking bibigkasin, ay maging kagamit-gamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, samahan mo po ako at ikaw ang patuloy na kumilos sa umagang ito sa buhay ng bawat isa. Salamat, Ama, sa iyo ang papuri at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. So, ang pamagat po ng ating tatalakayin sa umagang ito ay peace of mind. Kapayapaan kahit magulo ang mundo. Magulo po ba ang mundo? Amen. Amen. Sobra, po, sa mga nangyayari sa paligid, napakagulo ng mundo. Pero, sabi po sa Philippians 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog po, huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat
ay ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. 7, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, hindi po sinabi na ni Lord na mawawala lahat ng worries natin. Hindi po yun ang kanyang pangako. Pero sinabi niya, do not be anxious about anything. Pakisabi nga po, anything. Anything. Anything, ibig sabihin, kahit ano pa yan, God's peace will guard your heart and your mind. Yun po yung kanyang pangako. I-guard niya yung ating heart at ang ating isip. So, paano ba natin mararanasan ang peace na nanggagaling sa Diyos? Ayan. So, meron po tayong point number 1. Peace is not situation-based. So, sabi po, ang peace ng Diyos hindi nakadepende sa sitwasyon. So, ano man ang sitwasyon natin, pwede pong magkaroon ng peace. Amen po? Amen. So, pwedeng, sabi nga po, parang bagyo, hindi mo mapipigilan. Pag dumating na yung tag-ulan, ang bagyo, hindi po natin yan mapipigilan, pero pwede kang magkaroon ng matibay na bahay. Amen po? Yung mga bahay natin, matitibay po ba pagdating ng bagyo? Hindi naman nagigiba, di ba? Pwedeng tumutulo yung bubungan, pero hindi naman nagigiba. Tama po? Kasi may matibay na pundasyon. Okay, so, sabi nga po, hindi sinabi ni God na magiging perfect ang life mo. Amen po? Amen. So, pero sinabi niya, magiging present siya sa buhay mo. Amen? Ano po yung sinabi niya? Magiging present siya sa buhay natin. Palakpakan po natin ang Lord. Ayan. So, ang ganda po ng kanyang pangako. Sabihin mo sa katabi mo, kahit may problema ka, may peace ka. Ayun. Pero may dalawang klase ng peace. Ano kaya yung dalawang klase ng peace? Ito po ay world peace versus God's peace. Yan, so dalawa. So sabi po, sa John 14:27, ang peace ng mundo, temporary lang. Example, pag may pera ka, uy, may peace. Di ba? Ang saya natin kasi may pera. Pag may vacation, may peace. Pag successful, may peace of mind. Tama? Lahat ng yan, yun po ang tinatawag na world peace. Pero pag nawala yon, nawawala din ang peace. Amen po. Amen po? For peace. Ayan, lalo na yung mga tumatanggap ng for peace, may peace sila. Tayo, wala tayong peace. Kasi tayo yung binabawasan. Okay, so yan po. Yun po yung temporary na peace, world peace. Pag may pera, pag may vacation, pag successful, pag masaya ang pamilya, yan. Pero pag nawala na po, wala nang peace. Contrast naman po dito sa peace ni Jesus. Kahit nawalan ka, buo ka pa rin. Amen po? Kapag nawalan ka, buo ka pa rin. Gaya po ni tulad po ng pamilya Abat. Ngayon po sila ay nawalan. Pero kitang-kita po natin yung biyaya ng Lord sa kanilang buhay. At dahil alam po nila na yung kanilang kapatid na nawala ay kasama na ng ating Panginoon, hindi po natin makikita sa kanila yung sobrang lungkot. Kasi alam po na nila at alam din natin na sila ang kanilang kapatid ay nasa mabuting kamay na ng ating Panginoon. So sabi nga po, world peace is external. Pakisabi nga po, world peace is external. World peace is external. But God's peace is internal. God's peace is internal. Pakisabi po. God's peace is internal.
Ayan. So sabi po, God's peace is different from the world's peace. It is not temporary, not dependent on situations. It is a gift from Jesus. So sabi nga po, may mga taong tahimik ang buhay, pero magulo ang isip. Amen po ba? May mga taong magulo ang paligid, pero payapa naman ang puso. Na makikita natin, minsan sabi natin, tayo, ang ganda ng bahay natin, pero minsan, nagwo-worry tayo. Pero minsan makikita mo yung mga bata sa kalsada, sa squatter, di ba? Parang wala silang problema, parang ang saya-saya nila, wala silang iniisip. Samantalang tayo, konting problema lang, nag-iisip tayo. Yun. Pero, sabi nga po, bakit? Bakit tayo mag-iisip? Kasi ang tunay na laban nasa isip. Ano po? Naniniwala po ba kayo na ang tunay na laban nasa isip? Amen. No? Kasi yun yung unang-una eh. Kapag kung ano yung naisip natin, yun ang nararamdaman mo, yun yung magmamanifest. So sabi po sa sa point 3, the battle is in the mind. Amen po? The battle is in the mind. Sabi po sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. Amen po? Yun po yung sinabi sa Isaiah 26:3. At sinabi rin po sa Romans 8 verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kung ano ang laman ng isip mo, yun ang nararamdaman mo. Amen po ba? Halimbawa po, negative thoughts. Ano yung dinudulot nito? Pag may negative thoughts, anxiety, fear. Ano po, pagka tayo natatakot, anong nararamdaman natin? Nagpapanik tayo. Pero pag word ni God, anong meron? Peace. Ayan. Pag word ni God, peace. Peace is a mind issue before it becomes a life issue. Yon. So, peace is a mind issue before it becomes a life issue. So, kaya kailangan bantayan natin ang iniisip natin. Amen po? Pakisabi sa katabi mo, bantayan daw ang isip natin. Ayan. Bantayan natin ang isip natin. Sa paano natin ma-activate ang peace ni God? Gusto niyo bang malaman po? Amen. Paano natin, ano yung mga practical steps upang ma-activate ang peace ni God sa buhay mo? Amen. So, number 1, pray, don't overthink. Sino ditong mahilig mag-overthink? Wala pa nga, hindi pa nga nangyayari kung ano lang iniisip. No, lalo na sa sa mga mag-partner. Minsan wala namang ginagawang masama si hubby, pero ang isip mo tumatakbo. 'Di ba? Yan. So imbes na i-replay mo ang problema, ipag-pray mo. Amen? Imbes na i-replay mo ang problema, ipag-pray mo. So, mahalaga po ang pag-pray. Okay po? So, sabi po sa Philippians 4:6, in every situation, present your request to God. Worry replaces prayer, but prayer should replace worry. Ayan. Point number 2. Paano po natin ma-activate? Fill your mind with God's Word. Ayan, mahalaga po pala to, no? Hindi pwedeng negative ang input, tapos positive ang output. Meron na po ba kayong naging positive output kung negative ang input? So, wala po, no? So, sabi po, kailangan positive thoughts, positive ang input. Ayan. So, sabi po sa number 3 naman,
surrender control to God. Hindi ikaw ang may hawak ng lahat. At okay lang yon. Tama po? Hindi tayo may hawak ng beat. Sabi nga po, no? Peace comes when you trust that God is in control. Ayun. When you trust God daw, at hayaan na natin si Lord na, no? Ang mag-control ng lahat. Ayan po. Number 4, give thanks to God always. Yun. Gratitude changes our mindset. So sabi po sa Thessalonians 5 verse 16 to 18, give thanks in all circumstances. So even in hardship, we can thank God because He is still in control. Amen po? Sa panahon na tayo nahihirapan, kaya pa ba natin magpasalamat sa Diyos? Amen. So, masarap nang magpasalamat at magpuri sa Diyos kapag tayo ay nahihirapan. Ramdam na ramdam natin ang pagsama ng ating Panginoon. Sabi po, by trusting God, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Peace comes when we shift focus from problems to God. Yan. Peace comes when we shift focus from problems to God. Yun daw ating focus sa problema, i-shift natin sa Panginoon para hindi tayo mapagod sa kaiisip at magkaroon tayo ng peace of mind. Okay? Ngayon po, what does God's peace do? Ano ba po daw yung nagagawa ng peace ng Lord? From Philippians 4:7, sabi po, it guards your heart. Amen po? And it guards your mind. So yung heart and mind natin connected. Amen po? Kung ano yung naiisip mo, yun yung nararamdaman mo. Kung ikaw ay nalulungkot, malungkot din ang puso mo. Pero, sabi nga, like a soldier protecting a city, God's peace protects us from anxiety, fear, and overthinking. Amen? Yan. So, yung peace ay nagpo-protect sa atin sa anxiety, fear, and overthinking. Meron po ba ditong nag-overthink lagi? Hello, wala. Meron? Wala? Wala rito nun. Amen. Ayan. Ayun. Ayan, may nagre-react. Wala rito yan. Ngayon po, how to live in peace daily. Yan. Paano daw po tayo mamumuhay ng may kapayapaan araw-araw? Una, sabay-sabay pong basahin. Pray daily, read God's Word, worship and trust God, let go of things you cannot control, surrendering to the Lord. Okay. Amen po. Nagagawa po ba? Yung number 1, please check your heart. Pray daily. Nakapag-pray po ba? Amen. Day and night? Or pray without ceasing? Ayan. Number 2, read God's Word. Nakakapagbasa po ba? Amen. At nakakapagnilay. Baka po binasa lang, hindi naman na pagnilayan. Worship and trust God. Paano ka po nag-worship? Kumakanta ka lang ba? Sabi po, lahat daw ng ginagawa natin na para sa Panginoon, it is a form of worship. Habang ikaw ay nagtatrabaho at ginagawa mo ng masaya ka, may masayang puso, it's a form of worship. Kapag ikaw ay nagbibigay ng may masayang puso, it's a form of worship. Amen po ba? Sa lahat ng ginagawa natin na may na ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay form of worship.
worship and let go of things you cannot control. Nagagawa po? Sometimes. Ako, minsan, totoo naman po, no? Minsan hindi natin mabitawan, ano? Yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, kaya tayo nahihirapan. Pero sabi po ng Lord, ibigay mo sa Kanya lahat, at siya na ang bahala. Amen? And surrender everything to the Lord or to our God. Nagagawa po ba? Surrender everything to the Lord. Kahit ano pa yan, isurrender po natin sa ating Panginoon. So sabi po sa John 16:33, in this world, you will have trouble. Amen po? Marami tayong kinakaharap na problema, trouble. But, take heart. I have overcome the world. Sabi po sa John 16:33. Okay, so pakibasa nga po natin ang John 16:33. Sabay-sabay po. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world. Ayan. So napakaganda po, no? Ng pangako na lahat, na-overcome na daw niya lahat. Bakit pa tayo magwo-worry? Andyan na nga po ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Kahit magulo ang paligid, pwede kang maging payapa sa loob. Pwede kang, hindi dahil malakas ka. Amen po? Kahit magulo ang paligid, pwede kang maging payapa. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil kasama mo si Jesus. Amen po? Sino kasama natin? Si Jesus. Sa lahat ng laban natin, kung ina-acknowledge natin si Lord, hindi tayo mahihirapan. Ano po? Amen po? So sabi nga po, ang tunay na peace of mind, hindi nakukuha sa pagkontrol ng lahat ng bagay. Saan daw makukuha? Nakukuha ito sa pagtitiwala at pagsusurrender sa Diyos. Ilang beses ka na bang nahirapan? No? Araw-araw, may mga struggles tayo. Amen po? Amen. So, hindi tayo exempted. Lahat tayo nahihirapan. May mga iniisip tayo. May mga inaalala tayo. Pero sabi nga po, kapag yon ang ating laging inisip at lagi tayong negative, hindi po tayo magkakaroon ng peace. Pero kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon at isinorender natin ito sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen po? Ayan. So, ang hirap lang po, no? Kwento ko lang po yung isang testimony po, no? Na nung time po na ako po ay may 3 anak. Pero 2 na lang po yung natitira kasi yung pangalawa ko po ay 5 years old ay nagkaroon ng sakit na leukemia. At noon pong ma-diagnose siya, nung masabi ng doktor na siya ay may leukemia, hindi po madali sa isang nanay ang tanggapin. So, syempre, yung worries mo, parang grabe, no? Yung araw-araw na pagising mo kasi sinabihan ka na 3 months lang ang taning ng anak mo. Ang hirap po, ang hirap. So, nandun yung worries, pero sabi ko, Lord, kung bigyan mo ako ng lakas ng loob at hindi ko kaya itong mag-isa. No po? So, every day, mula nung ma-diagnose, August 16 po, ma-diagnose siya na may leukemia, araw-araw, nasa ospital kami, tapos uuwi, after 1 week, babalik. So, ang bigat po sa puso ng isang nanay, ang may ganung problema. Pero sabi ko nga po, grabe ang biyaya ng Lord. Dahil hindi ko kakayanin bilang nanay kung
wala ang biyaya ng Lord. Hindi pa po ako Christian noon, pero ako po ay sa Couples for Christ pa noon. Ayan, kami pong mag-asawa ay dating household leader ng 3 mag-asawa. Pero sabi ko nga po, wala pa po noon ang mister ko, nasa ibang bansa. Pero sabi ko nga po, Lord, kung ano ang kalooban mo, siyang masunod sa buhay namin. Dumating po nung October 22, dinala po namin siya sa ospital uli kasi nakapag-first chemo lang po siya. Pero sabi ko nga, Lord, lahat ipoprovide mo, yung mga pangangailangan namin, ikaw ang bahala. Alam kong kaya namin to. Tapos nun pong, October 22, umaga, 9 o'clock, nasa De Los Santos Medical Center po kami. Doon po nagkaroon ng 50-50 na yung anak ko, na yung mga ugat niya, pumutok na. So dinala siya po sa ICU. Nung nasa ICU na siya, wala po akong ginawa kundi mag-pray. Takbo ako sa chapel. Sabi ko, Lord, nahihirapan yung anak ko, pero alam ko, kaya ko to at kaya ng anak ko. Tapos lumuhod po ako doon sa altar, kasi pa po ako noon, Catholic pa. Sabi ko, Panginoon, ang hirap, pero kung ikaw ang magdadala nito, isinusurrender ko lahat sa iyo, Panginoon, kasi hindi ko kaya kung ako lang. Pero balik po ako sa ICU, tapos pinaalis po ako ng mga doktor kasi parang ayaw nilang makita ko yung kalagayan ng anak ko. Ang daming mga nakasabit na kung ano-anong aparato. Tapos, sabi po nung doktor, kailangan ng platelet. Worth 22,000. Sabi ko, Lord, ang pera ko, 5,000. Pero alam ko, sabi ko doon sa doktor, 1 o'clock po yon. Sabi ko, Dok, sige po, bababa ako. Dito sa may, ang ospital yun eh. Basta may isang ospital lang po na pwedeng makuhanan nun. Pag pindot ko po dun sa ATM, kasi nung Sunday po yun eh. So, nung Saturday po, sabi nung kapatid ko, na si Man, binata pa po yun nun, sabi niya, ate, nagpadala ko ng 40,000, pero baka Monday mo pa makuha. Sabi niya ganon. Kasi walang opisina. Sunday yon. Pag sabi ko, Lord, alam ko, hindi mo ako pababayaan para mailaban ko yung anak ko. Isinaksa ko si ATM. Pag pindot ko, may 40,000. Kaya talaga sabi ko, Lord, salamat kasi ikaw yung nagpo-provide eh. Then, pinatakbo ko sa ospital na pagkukuhanan nung platelet na kailangan ng anak ko. Dumating ang bilis. Nagmotor lang sila nung bayaw ko. Tapos naikabit. Kaso hindi na nagre-response yung katawan ng anak ko. Ang liit-liit niya. Nakahiga siya doon, nakahubad. So, pero nakayanan ko siyang tingnan, hindi ko siya naiwanan. Kasi alam ko kasama ko yung Lord. Tapos nung mga 5 o'clock, tumawag si Sunny, yung asawa ko. Sabi niya, Ma, naka-ready na ako, pauwi na siya. Tapos, pinarinig ko doon sa anak ko yung phone. Sabi ko, anak, uuwi na si Papa. Tapos, eksaktong 5:30, inire-revive na siya ng mga doktor. Pinaalis ako, Mami, alis ka na. Tapos yung mga hipag ko naman pong mga Christian na nandun sa labas, nagwo-worship, nagpipray, ang lakas-lakas ng pagpipray nila doon. Pero, sabi ko, luhod uli ako. Sabi ko, Lord, kung ano pong kalooban nyo, susunod ako. Bigyan nyo lang ako ng lakas ng loob. Kung ano po yung plano nyo para sa anak ko, kayo na po ang bahala. At exactly 6 o'clock po, binawian siya ng buhay. At alam nyo po, takang-taka yung mga nandun sa ICU. Hindi po ako nag-hysterical. Ibinigay ng Lord yung hinihingi kong kalakasan. Nilapitan ko lang yung anak ko, niyakap ko. Tapos hindi ko po maintindihan ang lumabas sa bibig ko, Lord, thank you. Lord, thank you. Kasi alam ko siya yung
Yun yung kalooban niya eh. Na isurrender ko na lahat sa Kanya. So, yun po. Nung time na yon, ako din ang nag-ayos nung kanyang funeral. Meron po kasi ako nung, yung ready na yung casket na hinuhulugan ko, bayad na po yon. Sabi po sa akin nung tinawagan ko po, sabi sa akin, ay mami, ang laki na po nung price nung inyong casket. Pwede naman nyo pong gamitin, kaya lang malulugi kayo. Tapos, sabi niya, pwede naman po kayong kumuha na lang ng sarili niya kasi maliit lang po yung anak nyo, mura lang, nasa 17,000 lang, sabi niya gano'n. Year 2006 po yun. Tapos, di sabi ko, sige po, alam niyo po, biyaya talaga ng Lord, hindi na nakarating ng morgue ang anak ko. Doon na rin po siya pinick up nung funeral service. Doon sa mismong ospital, doon sa mismong ICU. Hindi na po siya nadala doon sa baba. At 30 minutes lang po, grabe yung kilos ng Lord na ibinigay niya sa akin. Kasi yun yung hiniling ko na, Lord, kung anong kalooban mo, bigyan mo ako ng lakas ng loob na makayanan ko ito. Hanggang sa naayos po, umuwi kami ng 11 o'clock sa bahay, na naging maayos ang lahat. At alam ko pong si Lord ang may control ng lahat. Kaya sabi nga po, huwag tayong mangamba. Dahil lahat po ng nangyayari sa atin ay si Lord ang nakakaalam. Kung may mga problema po tayo na nararanasan ngayon, may mga iniisip tayo na feeling natin, nag-iisa tayo, hindi natin kasama ang Diyos. Mali po ang iniisip nyo. Kung pagod ka na sa kakaisip, stress, overwhelmed, hindi po natutulog, hindi ka makatulog sa dami ng iniisip, this is your moment. Sige po, tumayo po tayong lahat. Pikit po natin ang ating mga mata. Pakinggan po natin yung message ng awit ng Panginoon para sa atin. I-surrender po natin ang lahat ng ating mga pangamba, bigat ng kalooban sa ating Panginoon. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating mga dibdib, sa tapat ng ating puso. Lord, we surrender our worries. Lahat po ng fears namin, lahat po ng iniisip namin, palitan mo po ng kapayapaan ang puso at isip namin. Lord, turuan mo po kami na magtiwala sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maranasan yung kapayapaan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na manampalataya at manalig sa iyo. Hindi po natin kailangan ng perfect life para magkaroon ng peace. Isa lang po ang kailangan natin. At yun ay walang iba kundi si Jesus. Ang tunay na peace of mind nanggagaling sa pag-surrender ng buhay sa ating Panginoon. Sabayan po natin yung awit. Hahawakan ka, sasamahan ka,
yakap mo. Thank you, Lord, sa comfort. Sige po, lahat ng mga dinadala niyong bigat sa inyong kalooban, isurrender pong lahat sa ating Panginoon. God is in control. Thank you, Lord. Magtiwala ka, manalig ang lubos. Hahawakan ka, sasamahan ka, maging panatag ka. Maging panatag ka. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, maraming salamat, Panginoon, sa salita na aming narinig. Salamat, Panginoon, sa pangako mo na hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Lord, sorry kung may mga pagkakataon na kami ay nagtatanong, na kami, Panginoon, ay nahihirapan at hindi ikaw yung una naming nilalapitan. Lord, salamat dahil sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming kalabisan, nariyan ka para kami, Panginoon, ay samahan, para yakapin mo, para kami, Panginoon, ay i-comfort mo, Panginoon. Lord, salamat sa walang hanggang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, tunay na kami, Panginoon, ay pinagpala mong lubos. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na mataas at mapapurihan sa aming mga buhay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen.